Isang matulis na salita ang tumarak sa puso ni Carmela. Bitbit ang regalo para sa anibersaryo, nakita niyang nakaluhod ang kanyang amang si Jose sa malamig na sahig habang dinuduraan ng pamilyang pinapakain niya. Pinalayas ko na ang matandang magnanakaw na yan, sigaw ni Remedios habang humahalakhak ang asawa niyang si Rico. Hindi lumuha si Carmela, dahan-dahan niyang binitawan ang regalo na nagkapira-piraso sa semento. Mula ngayon, walang kahit isang sentimo ang dadapo sa mga palad ninyo. Hanggang kailan kaya tatagal ang kanilang karangyaan kapag ang reynang nagpapakain sa kanila ay naging kanilang pinakamatinding kalaban? Huwag kang mag-inarte, Jose. Alam kong ikaw ang kumuha ng kwintas ko dahil ikaw lang naman ang tanging hampas lupa rito na may lakas ng loob magnakaw sa sarili mong manugang. Ang boses ni Doña Remedios ay parang matatalas na bubog na humihiwa sa katahimikan ng mansyong yon sa Makati. Kasunod nito ay ang malutong na tunog ng isang sampal na dinala ng hangin hanggang sa bukana ng pinto kung saan nakatayo si Carmela. Bit-bit ni Carmela ang isang maliit na paper bag mula sa isang mamahaling butik ng relo. Buong buwan niyang pinagtrabahuhan ang regalong yon para sa ikalimang anibersaryo nila ni Rico. Sa loob ng kanyang dibdib, may munting excitement sana siyang nararamdaman. Isang pagnanais na makitang ngumiti ang asawa matapos ang sunod-sunod na stress sa kanilang kumpanya. Ngunit ang kislap sa kanyang mga mata ay agad na napalitan ng isang malamig na takot nang makita ang eksena sa gitna ng sala. Doon, sa gitna ng mamahaling carpet na si Carmela rin ang bumili, ay nakaluhod ang kanyang amang si Jose. Ang lalaking nagkalyo ang mga kamay para lang mapagtapos siya ng pag-aaral. Ang lalaking kailanman ay hindi nagtaas ng boses sa kanya, ay ngayon ay nanginginig sa takot at kahihiyan. Ang suot nitong lumang t-shirt na may mantsa ng lupa mula sa paghahalaman ay tila isang malaking insulto sa karangyaan ng paligid. Nay, tama na yan! Baka atakihin sa puso ang matandang yan. Tayo pa ang managot. Narinig ni Carmela ang boses ni Rico. Ngunit walang bahid ng pag-aalala sa tono nito. Sa halip, may kasama itong mapanguyam na tawa habang nakasandal sa hamba ng pinto, hawak ang isang baso ng alak. Sabihin mo na lang, kasi kung nasaan Jose, para naman hindi ka na nagmumukhang kawawa riyan. Dahan-dahang nanghina ang kapit ni Carmela sa bitbit niyang regalo. Ang bawat salita ng kanyang asawa ay parang isang mabigat na bato na idinadagan sa kanyang dibdib. Para kanino ang sakripisyo niya? Para kanino ang puyat at pagod niya bilang marketing director kung ang tanging pamilyang itinuturing niya ay ginaganito ang kanyang ama? Tila huminto ang pag-ikot ng mundo para kay Carmela. Ang ingay ng aircon, ang bango ng mamahaling pabango sa paligid, at ang kinang ng mga chandelier ay biglang naglaho. Ang tanging natira ay ang imahe ng kanyang ama na nakayuko. Ang mga balikat ay tila pasan ang buong daigdig. Sa sandaling iyon, naramdaman ni Carmela ang isang kakaibang pakiramdam sa loob ng kanyang katawan. Hindi ito galit na sumasabog, kundi isang malamig na pagguho. Ang kanyang lalamunan ay tila tinik na tuyo at ang bawat pintig ng kanyang puso ay nagdadala ng isang matinding hapdi na gumagapang mula sa kanyang sikmura hanggang sa kanyang mga mata. Isang butil ng luha ang pilit na kumawala, ngunit agad niyang pinigil. Ang kanyang mga dali ay nagsimulang manginig at ang paper bag na hawak niya ay dahan-dahang dumulas, bumagsak sa sahig ng walang anumang tunog, kundi ang malambot na pagtama ng karton sa carpet. Tumingala si Mang Jose at nagtagpo ang kanilang mga mata. Sa mga mata ng kanyang ama, nakita ni Carmela ang isang bagay na mas masakit pa sa sampal ni Remedios, ang paghingi ng paumanhin. Humihingi ito ng tawad dahil naging pabigat siya. Humihingi ito ng tawad dahil nakita siya ng kanyang anak sa ganoong kalagayan. Carmela, anak! Ang mahinang bulong ni Mang Jose na halos hindi marinig sa kapal ng tensyon sa hangin. Ngunit bago pa man makahakbang si Carmela,
Muling bumuga ng apoy si Remedios. O narito na pala ang anak mong tagapagtanggol. Carmela, tingnan mo ang tatay mo. Akala ko ba pinalaki mo itong may dangal? Magnanakaw pala ang dinala mo sa pamamahay ko. Lumingon si Rico sa kanya. Walang bakas ng paghingi ng paumanhin sa kanyang mga mata. Love, mabuti at nandito ka na. Ayusin mo itong tatay mo. Nakakahiya sa mga kapitbahay kung malalaman nilang may magnanakaw sa loob ng bahay natin. Bahay natin? Ang mga salitang iyon ay tila isang malaking biro sa pandinig ni Carmela. Ang bahay na ito, ang kuryente, ang tubig, hanggang sa alak na hawak ni Rico, lahat ay galing sa pawis niya. Lahat ay galing sa mga gabing hindi siya natulog para lang masiguradong komportable ang buhay ng lalaking ito at ng kanyang ina. Tumayo si Carmela ng tuwid, ngunit ang kanyang loob ay tila isang basong nagkapira-piraso na. Tumingin siya sa kanyang asawa, sa lalaking pinangakuan niyang mamahalin habang buhay, at sa unang pagkakataon, sa loob ng 5 taon, hindi pag-ibig ang nakita niya. Ang nakita niya ay isang estranghero na may anyong mapanira. Isang tanong ang paulit-ulit na umaling-awngaw sa kanyang isipan, isang tanong na alam niyang magbabago sa takbo ng kanyang buhay. Gaano nga ba kamahal ang halaga ng isang dangal na itinapon sa putikan ng mga taong pinakapinahalagahan mo? Ang bawat hakbang ni Carmela palapit sa kanyang ama ay tila paglalakad sa ibabaw ng mga nagbabagang uling. Yumuko siya, hindi upang lumuhod sa harap ni Remedios, kundi upang abutin ang nanginginig na kamay ni Mang Jose. Ang gasgas sa pisngi ng kanyang ama, nalikha ng singsing ni Remedios ng sampalin ito, ay parang isang saksak sa sariling mukha ni Carmela. Tay, tayo na. Huwag na nating ituloy ang eksenang ito. Mahinahon, ngunit gumaralgal ang boses ni Carmela. Pinulot niya ang paper bag na naglalaman ng mamahaling relo. Narinig niya ang marahas na pagkalansing ng nabasag na salamin sa loob ng kahon. Ang regalong pinag-ipunan niya ay wasak na, gaya ng kanyang pagtitiwala sa asawa. Carmela, saan mo dadalhin ang matandang yan? Hindi pa siya umaamin. Sigaw ni Remedios habang nakapamewang. Ang kanyang mukha ay pulang-pula sa galit. Ang mga ugat sa leeg ay tila mga bulate na gustong kumawala. Hindi siya nilingon ni Carmela. Inalalayan niya ang ama palabas ng pinto. Naramdaman niya ang marahas na paghawak ni Rico sa kanyang braso. Love, stop this drama. Ano ba? Nakakahiya sa mga maid. Hayaan mo si nanay na ayusin ang disiplina rito. Masyado mo kasing pinalayaw ang tatay mo. Dahan-dahang inalis ni Carmela ang kamay ni Rico. Ang hawak nito ay tila isang malansang bagay na ayaw niyang dumikit sa kanyang balat. Disiplina, Rico. Sa susunod na gamitin mo ang salitang, yan habang nakaluhod ang tatay ko, sisiguraduhin kong wala ka ng bibig na gagamitin para magsalita. Ang katahimikan sa loob ng sasakyan habang papunta sa isang malapit na hotel ay mas mabigat pa sa anumang sigawan. Tanging ang mahinang paghinga ni Mang Jose at ang tunog ng gulong sa aspalto ang naririnig. Nang makarating sila sa silid ng hotel, maingat na pinaupo ni Carmela ang ama sa gilid ng malambot na kama. Kumuha siya ng maligamgam na tubig at dahan-dahang hinugasan ang mga paa ng ama na puno ng alikabok mula sa hardin. Anak, pasensya ka na. Ako pa ang naging mitya ng away ninyo. Bulong ni Mang Jose. Ang kanyang mga mata ay puno ng lungkot na tila isang telang luma na kupas na sa hirap. Kinuha ni Carmela ang isang suklay at dahan-dahang inayos ang nagugulong puting buhok ng ama. Tay, hindi mo kasalanan na nabulag ako sa pag-ibig. Pero simula ngayon, wala nang luluhod sa pamilyang ito. Matulog ka na rito. Ligtas ka na. Ang bawat hagod ng suklay ay isang pangako sa kanyang sarili. Isang sumpa na kailanman ay hindi na muling luluha ang kanyang ama dahil sa mga taong pinakain niya. Pagbalik ni Carmela sa kanilang mansyon, sinalubong siya ng kadiliman. Tanging ang ilaw sa kusina ang nakabukas kung saan nakaupo ang mag-ina, tila naghihintay ng isang biktima.
Mabuti at bumalik ka. Nagugutom na si Rico, hindi mo pa naihahanda ang dinner. Bungad ni Remedios na parang walang nangyaring karahasan kanina. At yung kwintas ko, Carmela, kailangang palitan mo yon. 100,000 ang halaga nyon. Naupo si Carmela sa harap nila. Hindi siya nagluto. Hindi siya humingi ng paumanhin. Naglabas siya ng isang puting envelope at inilapag ito sa mesa. Magmula bukas, wala na tayong supplementary cards. Nag-freeze ang bangko ko dahil sa isang internal audit sa kumpanya. At ang mga katulong, pinauwi ko na sila. Wala na tayong pambayad sa kanila. Nanlaki ang mga mata ni Rico. What? Internal audit? Paano ang mga bayarin natin? Paano ang maintenance ng kotse ko? Isang mapait na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Carmela. Kailangan nating magtipid, Rico. Gaya ng sabi ni nanay, kailangang may disiplina. Kung gusto ninyong kumain, matuto kayong humawak ng sandok. Tumayo si Carmela at pumasok sa kanilang silid. Ang bawat hakbang niya sa hagdan ay tila isang deklarasyon ng digmaan. Habang naghuhubad ng kanyang blazer, napansin niya ang suot na pantalon ni Rico na nakasabit sa gilid ng upuan. May isang maliit na papel na nakasilip sa bulsa nito. Dahan-dahan niyang kinuha ang papel. Ang kanyang puso ay tila tumigil sa pagtibok nang mabasa ang nilalaman nito. Ito ay isang resibo mula sa isang mamahaling hotel sa Tagaytay. May petsang kahapon at nakalista ang 2 adult guests. Ang sakit na naramdaman niya kanina para sa kanyang ama ay nadagdagan ng isang malapot na puot. Hindi lang pala pera ang ninanakaw sa kanya ng lalaking ito. Ang bawat sentimong pinaghirapan niya ay ginagamit ni Rico upang itaguyod ang isang lihim na hindi kailanman sumagi sa kanyang isipan. Sino ang kasama ni Rico sa Tagaytay habang ang kanyang ama ay tinitiis ang gutom at hirap sa bahay na ito? At bakit ang pangalan sa resibo ay hindi Carmela, kundi isang pangalang tila isang laso na dumadaloy sa kanyang diwa? Ang sikat ng araw na tumatama sa bintana ng mansyon ay hindi nagdala ng hayam, kundi isang malamig na katotohanan na hindi na kailanman babalik sa dati ang lahat. Sa kusina, kung saan dati ay palaging may amoy ng masarap na almusal at tunog ng abalang mga katulong, tanging katahimikan na lamang ang naghahari. Bumaba si Carmela, suot ang kanyang plansadong corporate attire, mukhang matatag at handang harapin ang mundo. Ngunit sa ilalim ng kanyang maskara, ang bawat pintig ng kanyang puso ay tila isang paalala ng resibong nakita niya kagabi. Ang pangalang Cheryl ay paulit-ulit na umuukit sa kanyang isipan gaya ng isang lason. Carmela, ano ba itong nangyayari? Bakit walang kape? Bakit walang nakahandang pagkain sa mesa? Ang boses ni Remedios ay pumailan lang mula sa hagdanan. Nakasuot pa ito ng kanyang mamahaling satin na pantulog, ngunit ang kanyang buhok ay gulo-gulo at ang kanyang mukha ay puno ng pagkairita. Lumingon si Carmela nang walang anumang emosyon. Sabi ko na sa inyo kagabi, Nay, wala na tayong mga katulong. Kung gusto ninyong kumain, nandoon ang bigas, nandoon ang kalan. Marunong naman siguro kayong magsaing, di ba? Halos mabila-bilaukan si Remedios sa sariling laway. Ako? Pagsasaingin mo ako? Carmela, baka nakakalimutan mong ako ang nanay ng asawa mo. Hindi ako pumasok sa pamilyang ito para maging katulong. At hindi rin ako pumasok sa pamilyang ito para maging bangko ninyong dalawa habang tinatrato ninyo ang tatay ko na parang basahan. Mahinahong sagot ni Carmela bago uminom ng simpleng baso ng tubig. Ang kanyang boses ay hindi malakas, ngunit ang bawat salita ay may bigat ng isang hatol. Lumabas si Rico mula sa kanilang silid, hinihilod ang kanyang mga mata. Love, stop this. Masyado kang seryoso sa audit na yan. Kailangan ko ng pera. Magpapagas lang ako ng kotse at pupunta ako sa isang business meeting. Business meeting o Tagaytay? Muntik nang masabi ni Carmela, ngunit pinigil niya ang kanyang dila. Hindi pa ito ang tamang oras para ilabas ang alas niya. Inabot niya ang kanyang wallet at naglabas ng 500 piso.
Inilapag niya ito sa mesa, gaya ng paglalagay ng barya sa isang pulubi. Ayan lang ang cash na maibibigay ko sa iyo ngayon, Rico. Gamitin mo ng tama, sabi ni Carmela. Namula ang mukha ni Rico sa hiya at galit. 500. Carmela, ang full tank ko ay 3,000. Ano ang gagawin ko rito? Mag-commute ka, Rico. Maraming jeep sa labas. O kaya, humanap ka ng trabahong tunay para hindi ka umaasa sa limos ng asawa mo. Huling hirit ni Carmela bago tuluyang lumabas ng bahay. Habang nagmamaneho patungo sa opisina, tumigil si Carmela sa gilid ng kalsada. Tiningnan niya ang kanyang sing-sing sa daliri, ang simbolo ng kanyang katapatan sa loob ng 5 taon. Hinawakan niya ito ng mahigpit hanggang sa bumaon ang metal sa kanyang balat na nagdulot ng isang munting hapdi. Dito niya naramdaman ang tunay na pag-iisa. Sa gitna ng karangyaan, siya ay isang babaeng ninakawan ng pangarap. Samantala, naiwan si Rico na puno ng pagkabigo. Hindi siya sanay na tinatanggihan dahil sa desperasyon na mapanatili ang kanyang imahe sa harap ng kanyang business associates, o mas tamang sabihin, sa harap ni Cheryl. Nagmaneho siya patungo sa isang mamahaling cafe kung saan sila madalas magkita. Pagdating sa counter, confident na iniabot ni Rico ang kanyang supplementary credit card para bayaran ang isang order ng mamahaling kape at pastry. Sir, decline po ang card ninyo, malumanay na sabi ng cashier. Naramdaman ni Rico ang pag-akyat ng dugo sa kanyang mukha. Subukan mo ulit. Baka mahina lang ang signal ng terminal nyo. Muling sinubukan ng cashier. Ang mahinang tunog ng terminal na naglalabas ng error message ay tila isang malakas na sampal sa pagkatao ni Rico. Sorry po talaga, sir. Picked up card na po ang nakalagay. Ibig sabihin, kinansela na po ng main account holder. Napalingon ang mga tao sa paligid. Ang bulong-bulungan ng mga customer ay tila mga bubuyog na sumasaksak sa pandinig ni Rico. Sa gitna ng kanyang kahihiyan, isang pamilyar na muka ang pumasok sa cafe. Ito ay si Mateo, ang matikas na abogado na kaibigan ni Carmela, na nakamasid sa kanya ng may malamig na ngiti. Inilabas ni Mateo ang kanyang sariling card at iniabot sa cashier. I'll pay for his bill. Mukhang nagigipit ang milyonaryong asawa ng kliyente ko. Tumingin si Mateo ng diretso sa mga mata ni Rico, isang tingin na nagpapahiwatig na alam niya ang lahat ng dumi sa ilalim ng kuko nito. By the way, Rico, may nakapagsabi ba sa'yo na ang bawat transaksyon na ginawa mo sa Tagaytay ay may record na sa amin? Nanigas ang buong katawan ni Rico. Ang pawis sa kanyang noo ay nagsimulang tumulo, hindi dahil sa init, kundi dahil sa takot na ang kanyang maingat na itinagong lihim ay dahan-dahan nang lumalabas sa dilim. Ang damot mo, Carmela. Hindi ko akalaing ang babaeng pinangakuan ko ng buhay sa harap ng altar ay siya ring magkakait sa akin ng kahit konting ginhawa. Ang boses ni Rico ay dumagundong sa loob ng kanilang silid, puno ng pait at pag-akusa. Nakatayo siya sa harap ng salamin, pilit na inaayos ang kanyang gusot na polo, habang si Carmela ay tahimik na nakaupo sa dulo ng kama, maingat na tinitupi ang mga lumang damit na balak niyang ibigay sa outreach program ng kanilang parokya. Ito ang lalaking pinaglaanan niya ng 5 taon ng kanyang buhay. Ang bawat sentimong kinita niya sa pagod na marketing campaigns, ang bawat gabing hindi siya natulog, para lang masiguradong bayad ang lahat ng bills, ay tila nakalimutan na ni Rico sa loob lang ng ilang araw na paghihigpit ng sinturon. Ang irony ay parang isang kutsilyong dahan-dahang pumuputol sa kanyang pasensya. Habang tinitupi niya ang mga damit na may pagmamahal, ang asawa niya ay abala sa paghagis ng masasakit na salita dahil lamang hindi nito makuha ang gusto. Naramdaman ni Carmela ang isang pamilyar na bigat sa kanyang dibdib. Ang kanyang lalamunan ay tila punong-puno ng tuyong buhangin, mahapdi at mahirap lunukin. Hindi siya sumigaw, hindi siya nakipagtalo. Sa halip, masinigpitan niya ang pagkakahawak sa tela ng damit na kanyang tinitupi, hanggang sa mamuti ang kanyang mga kuko. Ang katahimikan ni Carmela
ay hindi tanda ng pagsuko, kundi ang tunog ng isang pusong dahan-dahang nagiging bato. Dumaloy ang isang malamig na pakiramdam sa kanyang mga ugat. Ang bawat pintig ng kanyang puso ay tila isang mabagal na hakbang palayo sa nakalipas. Paano nga ba naging ganito ang lahat? Ang lalaking dati ay nagpapatibok ng kanyang puso sa tuwa, ngayon ay nagpapabilis na lamang nito dahil sa takot at pagkamuhi. Love, please! Biglang nagbago ang tono ni Rico. Lumapit ito at lumuhod sa harap niya. Kinuha ang kanyang mga kamay. Alam kong pagod ka lang. Intindihin mo rin ako. Kailangan ko lang ng puhunan para sa bago nating business. Para naman ito sa future natin. 'Di ba? Sabi mo noon, magkasangga tayo sa lahat. Naramdaman ni Carmela ang pagkapit ni Rico sa kanyang braso. Sa biglang paghigpit ng hawak nito, napaigtad si Carmela. Isang munting ungol ng sakit ang kumawala sa kanyang mga labi. Dahan-dahang hinawi ni Carmela ang kanyang manggas. Doon, sa maputi niyang balat, ay may bakas ng isang madilim na pasa. Alaala ng kanilang huling pagtatalo noong isang linggo nang pilit na kinukuha ni Rico ang kanyang ATM card. Ang pasang iyon ay tila isang mantsa sa kanilang pagsasama na hindi kailanman mabubura ng anumang halik o sorry. Future natin, Rico, o future ni Cheryl? Ang bulong na yon ni Carmela ay halos hindi marinig, ngunit sapat na para magpabago sa ekspresyon ng asawa. Tumayo si Carmela, iniwan ang mga damit at kinuha ang kanyang bag. Aalis ako. May meeting ako kay Mateo. Huwag mo nang subukang ilak ang pinto dahil sa akin ang bahay na ito at ako ang may hawak ng lahat ng susi. Pagdating sa opisina ni Mateo, sinalubong siya ng abogado nang may pag-aalala. Ang amoy ng kape at lumang libro sa loob ng opisina ay nagbigay sa kanya ng panandaliang kapayapaan. Carmela, are you okay? You look pale? Bungad ni Mateo. Habang iniabot nito ang isang basong tubig, hindi sinasadyang nahagi ng paningin ni Mateo ang pasa sa braso ni Carmela na hindi pa tuluyang natatakpan. Huminto ang mundo ni Mateo. Ang kanyang panga ay tumigas at ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa galit na pilit niyang ikinukubli. Did he do this to you again? Umiwas ng tingin si Carmela, pilit na inaayos ang kanyang suot. Hindi na mahalaga yan, Mateo. Ang gusto ko lang ngayon ay masiguradong ligtas ang lahat ng assets ko. Gusto kong bawiin ang lahat. Gusto kong iwanan silang walang-wala, gaya ng ginawa nila sa dangal ng tatay ko. Hinawakan ni Mateo ang balikat ni Carmela. Isang haplos na puno ng respeto at tahimik na pangako. Gagawin natin yan. Pero kailangan mong maging matapang. Ang katotohanan ay mas masakit pa sa anumang pasak, Carmela. Handa ka na bang malaman kung saan talaga napupunta ang perang ibinibigay mo kay Rico? Isang mapait na buntong hininga ang pinakawalan ni Carmela. Tumingin siya sa labas ng bintana, sa mga sasakyang nagmamadali, sa ilalim ng ulan. Isang tanong ang nanatiling nakabitin sa hangin, tila isang laso na naghahanap ng mapaglalagyan. Hanggang kailan mo kayang tiisin ang hapdi ng isang yakap na ang layunin lamang ay sakalin ka? Carmela, hindi ako pumasok sa bahay na ito para maging katulong. Tingnan mo ang mga kamay ko, namumula na sa sabon dahil sa mga pinggang iniwan mo. Ang boses ni Remedios ay pumiyok sa tindi ng galit. Habang iwinagayway niya ang kanyang mga kamay na basang-basa pa ng tubig, nakatayo siya sa gitna ng kusinang dati ay kumikinang sa linis. Ngunit ngayon ay tila isang kuta ng kaguluhan. Ang mga platong pinagkainan kagabi ay nakatambak pa rin sa lababo at ang amoy ng panis na pagkain ay nagsisimulang humalo sa mahal na pabango ni Remedios. Nakatayo si Carmela sa tapat ng salamin sa sala. Mahinahong isinusuot ang kanyang mamahaling hikaw. Ang kanyang anyo ay perpekto mula sa bawat hibla ng kanyang buhok hanggang sa kintab ng kanyang sapatos. Samantalang ang kanyang biyenan, na dati ay naguutos lamang habang nakaupo sa sofa, ay ngayon ay pawis na pawis. May mantsa ng toyo ang dulo ng kanyang mamahaling duster at mukhang hapo sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon. Kung ganoon po, Nay,
Huwag kayong maghugas. Hayaan ninyong dagsain tayo ng ipis at daga, sagot ni Carmela, nang hindi man lamang lumilingon. Ang kanyang boses ay parang isang patak ng yelo na dahan-dahang lumulunod sa apoy ni Remedios. Sabi ko naman sa inyo, wala na tayong mga katulong. At dahil hindi naman ako ang nagpakalat niyan, hindi ko tungkuling ligpitin yan. Naramdaman ni Carmela ang isang munting hapdi sa kanyang dibdib, ngunit hindi ito dahil sa awa. Naalala niya kung paano pilit na pinaglinis ng mag-inang ito ang kanyang amang si Jose noong nakaraang buwan kahit masakit ang baywang nito. Naalala niya kung paano nila tinawanan ang ama nang matapon nito ang tubig sa sahig. Ngayon, ang bawat butil ng pawis ni Remedios ay tila isang maliit na kabayaran para sa bawat luhang iniluha ni Mang Jose sa bahay na ito. Lumapit si Rico, kamot-kamot ang ulo at halatang bagong gising. Love naman, ang dumi na ng bahay. Nakakahiya kung may bibisita. Sige na, kumuha ka na ulit ng maid kahit isa lang. Humarap si Carmela sa asawa. Tiningnan niya ito mula ulo hanggang paa. Ang lalaking dati ay tinitingala niya. Ngayon ay mukhang isang malaking pabigat na ayaw niyang pasanin. Rico, wala tayong pambayad. Kung gusto mo ng maid, maghanap ka ng trabaho. O kaya naman, ikaw ang humawak ng walis. Malakas ka naman, di ba? O baka naman ang lakas mo ay pangtagaytay lang. Nanigas si Rico sa kanyang kinatatayuan. Ang panga niya ay dahan-dahang uminit at ang kanyang mga mata ay pilit na umiiwas sa matatalas na tingin ni Carmela. Naglakad si Carmela patungo sa maliit na paso sa dulo ng pasilyo. Doon ay may isang halamang itinanim si Mang Jose bago ito umalis. Hinaplos ni Carmela ang tuyong lupa nito at dahan-dahang binuhusan ng kaunting tubig mula sa kanyang baso. Ito ang kanyang golden moment, isang sandali ng koneksyon sa kanyang ama na hindi kailanman mauunawaan ng mga taong nasa loob ng bahay na yon. Ang pag-aalaga sa isang buhay na bagay ay mas mahalaga pa sa anumang mamahaling kagamitan na pilit na pinoprotektahan ni Rico at Remedios. Mag-ingat kayo rito sa bahay, sabi ni Carmela habang kinukuha ang kanyang susi ng sasakyan. At Nay, pakilinis na rin po ang banyo sa itaas. May amoy na po kasi. Habang nasa loob ng sasakyan at nagmamaneho palayo, biglang tumunog ang telepono ni Carmela. Isang hindi kilalang numero ang nakarehistro sa screen. Sinagot niya ito ng may pag-aalinlangan. Hello? Is ito si Mrs. Carmela? Ang boses ng isang babae sa kabilang linya, tila nagmamadali at balisa. Yes, speaking. Who is this? Hindi niyo ako kilala. Pero kailangan niyo pong malaman, ang asawa niyo, si Rico, may sakit ang anak niya at kailangan namin ng pera para sa operasyon ng bata. Sabi niya, kayo raw ang bahala sa lahat ng gastos dahil marami kayong pera. Tila tumigil ang pintig ng puso ni Carmela. Ang kanyang mga daliri ay humigpit sa manibela hanggang sa marinig niya ang mahinang pagngit-ngit ng balat nito. Ang laso na dati ay unti-unti lang na pumapasok sa kanyang sistema ay ngayon ay tila isang baha na lumulunod sa kanya. Hindi lang pala babae, may bata. At ang perang pinaghirapan niya, ang perang ipinagkait sa kanyang sariling ama, ay inaasahan nilang gagamitin para sa bunga ng isang kataksilan. Isang tanong ang naiwan sa hangin habang nakatitig si Carmela sa kalsada. Hanggang saan ang hangganan ng isang babaeng ginawang puhunan ng sariling pag-ibig para sa isang kasinungalingan? Ibigay mo na ang pera, Carmela. Buhay ng bata ang nakataya rito, huwag kang maging ganid. Ang mga salitang yon ni Rico na narinig ni Carmela sa kabilang linya ng telepono kanina ay tila mga linta na sumisipsip sa huling patak ng kanyang pasensya. Hindi na nag-aksaya ng panahon si Carmela. Sa halip na pumunta sa opisina, minaneho niya ang kanyang sasakyan patungo sa address na nakuha niya mula sa isang private investigator na kinuha niya sa tulong ni Mateo. Huminto ang sasakyan ni Carmela sa tapat ng isang lumang apartment sa isang masikip na kalye sa Quezon City. Malayo ito sa kintab at bango ng Makati. Ang paligid ay puno ng ingay ng mga batang naglalaro sa kalsada
at ang amoy ng usok mula sa mga nagluluto sa tabi-tabi. Sa loob ng sasakyan, nanatiling nakaupo si Carmela. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakakapit sa manibela hanggang sa mamuti ang kanyang mga kasukasuan. Doon sa tapat ng isang maliit na gate, nakita niya si Rico. Ang lalaking laging nagrereklamo ng pagod sa bahay. Ang asawa niyang tila laging walang lakas. Kapag inuutusan, ay ngayon ay buong giting na nagbubuhat ng isang batang lalaki na lula ng isang gasgas na stroller. Nakasunod sa kanya ang isang babae, si Cheryl, na may bakas ng pag-aalala sa mukha ngunit halatang nakadepende sa bawat kilos ni Rico. Ang tanawing iyon ay tila isang punyal na dahan-dahang ibinaon sa gitna ng dibdib ni Carmela. Hindi ang galit ang unang rumesponde sa kanyang sistema, kundi isang matinding panghihina. Ang kanyang lalamunan ay tila binarahan ng isang malaking bato, dahilan upang maging mahirap ang bawat paghinga. Ang bawat tawa ni Rico habang kinakausap ang bata ay tila isang sampal sa lahat ng taon na naghintay si Carmela na magkaroon sila ng sariling pamilya. Mga taong sinasabi ni Rico na hindi pa sila handa dahil marami pa silang bayarin. Mabandinim at babas. Ngayon, alam na ni Carmela kung bakit hindi sila naging handa. Dahil ang pondong inilaan niya para sa kanilang kinabukasan ay dahan-dahan ng inuubos ng isang pamilyang itinayo sa likod ng kanyang mga sakripisyo. Dahan-dahang binuksan ni Carmela ang pinto ng sasakyan. Ang tunog ng pagsara nito ay tila isang hudyat ng wakas. Naglakad siya palapit sa tatlo. Ang bawat hakbang niya ay puno ng isang mapait na awtoridad. Nang makita siya ni Rico, tila nakakita ito ng isang multo. Ang kulay sa mukha ni Rico ay agad na naglaho, napalitan ng isang maputlang takot. Si Carmela, anong ginagawa mo rito? Ang nauutal na tanong ni Rico habang pilit na itinatago ang bata sa kanyang likuran. Masyadong maliit ang mundo para sa mga malalaking kasinungalingan, Rico. Mahinahong sagot ni Carmela. Ang kanyang boses ay walang galit, ngunit ang lamig nito ay sapat na para manginig ang sino mang nakikinig. Lumingon siya kay Cheryl na ngayon ay yakap-yakap na ang bata. Ikaw ba ang tumawag sa akin? Ang babaeng humihingi ng pera para sa operasyon ng anak ng asawa ko? Napayuko si Cheryl, hindi makatingin ng diretso. Kailangan lang po namin ng tulong. Sabi ni Rico. Sabi ni Rico na ako ang magbabayad? Pagtapos ni Carmela sa sasabihin nito, isang mapait na tawa ang kumawala sa kanyang mga labi. Isang tawang puno ng pait at pagkasuklam. Rico, sa loob ng 5 taon, ginawa mo akong katuwang. Pero hindi ko akalaing ginawa mo rin akong puhunan. Lumapit si Carmela at tiningnan ng bata. Isang inosenteng mukha na walang kinalaman sa dumi ng matatanda. Naramdaman niya ang isang kurot sa puso. Ang golden moment ng isang babaeng naghangad din maging ina. Hinawakan niya ang maliit na kamay ng bata. At sa sandaling iyon, nakita niya ang sarili niya. Isang taong ginamit at niloko. Huwag kang mag-alala, Rico. Hindi ko ipagkakait ang tulong sa bata, sabi ni Carmela, habang tumitingin ng diretso sa mga mata ng asawa. Pero simula sa araw na ito, lahat ng ibibigay ko ay may katumbas na kabayaran. At sisiguraduhin kong sa bawat sentimong lalabas sa bulsa ko, isang piraso ng buhay mo ang mababawi ko. Tumalikod si Carmela at naglakad pabalik sa sasakyan. Ang bawat hakbang niya ay tila pagtatapos ng isang kabanata at pagsisimula ng isang madilim na digmaan. Habang binubuhay niya ang makina ng sasakyan, isang tanong ang nanatiling nakaukit sa kanyang isipan, tila isang sumpa na hindi na mabubura. Hanggang kailan mo kayang panindigan ng isang pag-ibig na ang bawat pundasyon ay itinayo sa ibabaw ng bangkay ng iyong sariling dangal? Bumalik si Carmela sa mansyon na parang isang malamig na estatwa. Ang kanyang isip ay hindi na nakatuon sa galit, kundi sa isang kalkuladong plano na parang isang laro ng chess kung saan sigurado na ang pagkapanalo niya. Pagpasok niya sa sala, naabutan niya si Remedios na nakaupo sa sofa, nagbabasa ng dyaryo habang humihit-hit ng mamahang.
mamahaling sigarilyo. Ang usok ay tila isang balot ng kasinungalingan na bumabalot sa buong silid. Carmela, buti nakauwi ka na. Gutom na ako. Ipagluto mo naman ako ng paborito kong pansit. Utos ni Remedios nang hindi man lang tumitingin sa kanya. Ang tono nito ay parang nakikipag-usap sa isang aliping walang karapatang magreklamo. Dahan-dahang lumapit si Carmela at naupo sa tapat ng biyenan. Ang kanyang mga mata ay tila dalawang matatalas na kuko na tumutusok sa balat ni Remedios. Nay, alam niyo ba kung bakit gustong-gusto ko ang mga alahas niyo? Oh, lalo na yung kwintas na nawawala? Biglang tumigil ang kamay ni Remedios. Ang sigarilyo sa kanyang daliri ay nanginginig ng bahagya. Anong pinagsasabi mo? Bakit mo na naman inungkat yan? Dahil alam ko kung nasaan, sagot ni Carmela nang may malambing ngunit nakakatakot na boses. Nasa pawn shop sa Divisoria at hindi lang yun ang nandoon. Pati ang singsing sa kasal ng nanay ko nandoon din. Alam ko ang bawat detalye ng mga isinanla ninyo, Nay. Pati na rin ang mga perang kinuha ninyo sa savings account na nakapangalan sa akin. Tumayo si Remedios. Ang kanyang mukha ay naging kasing puti ng papel. Sinungaling ka. Wala kang patunay. Tumayo rin si Carmela. Mas matangkad, mas matapang, at mas puno ng kapangyarihan. Patunay? May video ako mula sa CCTV ng pawn shop. At may mga resibo rin akong hawak mula sa online sabong account na ginagamit ninyo, gamit ang credit card ko. Gusto nyo bang ipaalam ko sa buong subdivision kung saan nanggaling ang perang pinambibili ninyo ng luho? Ang katahimikan sa loob ng sala ay biglang naging mabigat. Ang bawat paghinga ni Remedios ay tila isang paghagulgol na pinipigilan. Sa sandaling iyon, ang reyna ng mansyon ay gumuho na, parang isang bahay na gawa sa baraha. Carmela, pakiusap. Huwag mong sabihin kay Rico. Pakiusap ni Remedios. Ang boses ay nanginginig at puno ng takot. Bakit? Takot kayong mawala ang anak ninyo? Ako nga. Nawala sa akin ang lahat dahil sa inyong dalawa mo, sagot ni Carmela. Ngayon, Remedios, ikaw ang susunod na luluhod. Simula ngayon, bawat sentimong perang hawak ninyo ay dadaan sa akin. At kung gusto ninyong manatili sa bubong na ito, matutong sumunod sa batas ko. Umalis si Carmela at pumasok sa kanyang silid. Pagpasok niya, nakita niya ang isang lumang kahon sa ilalim ng kanilang kama. Binuksan niya ito at bumungad ang mga alaala ng kanyang yumaong ina, ang mga litrato, ang isang tuyong bulaklak, at ang maliit na talaarawan. Dito niya natagpuan ang isang liham na hindi niya kailanman nabasa. Ito ay mula sa kanyang ina na nagsasabing, Carmela, ang dangal ay hindi nawawala sa taong nananakit sa iyo, kundi sa taong hinahayaan ang sarili na masaktan. Ang mga luhang matagal niyang kinimkim ay dahan-dahang pumatak. Hindi ito luha ng kahinaan, kundi ng pagpapalaya. Ang bawat patak ay tila isang hugas sa lahat ng dumi at sakit na tinanggap niya. Ang kanyang ama, na kasalukuyang nagpapagaling sa isang maliit na apartment, ay ang tanging dahilan kung bakit siya kailangang manalo. Habang nakatingin sa salamin, pinunasan ni Carmela ang kanyang luha at ngumiti. Ang nangiting iyon ay hindi na para sa kanyang asawa o biyenan. Ito ay nangiti ng isang babaeng tuluyan nang nakahanap ng kanyang sarili sa gitna ng unos. Isang tanong ang nanatiling nakabitin sa hangin, tila isang hamon sa tadhana. Sa gitna ng pagkawasak, gaano kadaling itayo ang isang bagong buhay kung ang pundasyon mo ay ang katotohanang matagal mo nang itinago? Lumipas ang ilang araw na tila isang pelikulang puno ng tensyon sa loob ng mansyon. Si Remedios, na dati ay reyna ng bahay, ay tila isang aninong natatakot na makita ni Carmela. Ang bawat kilos niya ay maingat, ang bawat salita ay pabulong, dahil alam niyang ang bawat galaw niya ay binabantayan ng kanyang manugang. Isang hapon, kumatok si Mateo sa pinto. Bit-bit nito ang isang makapal na folder na naglalaman ng mga dokumentong magpapabagsak sa pundasyon ng buhay ni Rico.
Pagpasok ni Mateo sa sala, sinalubong siya ni Carmela na may dalang tasa ng tsa. Nahanap na namin ang kailangan natin, Carmela. Mahinang wika ni Mateo habang inilalapag ang folders sa mesa. Ang mga ari-arian na ipinangalan ni Rico sa ibang tao, pati na ang mga utang na ginawa niya gamit ang iyong pirma. Lahat ng ito ay sapat na para makulong siya. Hinawakan ni Mateo ang kamay ni Carmela. Ang haplos na yon ay hindi mapangapi. Ito ay haplos na nagbibigay ng lakas. Handa ka na bang tapusin ito? Handa ka na bang makita siyang mawalan ng lahat? Tumingin si Carmela sa labas ng bintana. Nakita niya ang kanyang ama, nakakarating lang mula sa isang check-up. Si Mang Jose, na dati ay parang lanta na halaman, ay tila unti-unti nang bumabalik ang sigla. Ang mga ngiti nito ay hindi na pilit at ang kanyang mga mata ay hindi na laging nakayuko sa kahiyan. Mateo, panimula ni Carmela, ang boses ay kalmado ngunit may diin. Hindi lang pera ang ninakaw nila sa amin. Ninakaw nila ang tiwala ng tatay ko sa sarili niyang dangal. Gusto kong maranasan nila ang bawat sakit na idinulot nila. Gusto kong makita sila sa posisyong kung saan wala silang ibang matatakbuhan kundi ang katotohanan. Biglang bumukas ang pinto. Pumasok si Rico, pagod at pawis. Nang makita niya si Mateo na nakaupo sa tabi ni Carmela, ang kanyang mukha ay agad na napalitan ng pait at paghihinala. Anong ginagawa ng abogadong ito rito? Sigaw ni Rico habang ibinabagsak ang kanyang bag sa sahig. Carmela, ilang beses ko bang dapat sabihin sa'yo na ayaw ko sa lalaking ito? Tumayo si Carmela. Hindi siya natakot. Sa halip, humakbang siya palapit kay Rico hanggang sa halos magdikit na ang kanilang mga mukha. Ayaw mo sa kanya dahil alam mong kaya niyang ipakita ang lahat ng kasinungalingan mo, Rico. Ayaw mo sa kanya dahil siya ang magiging instrumento ng hustisyang matagal ko nang hinahanap. Kinuha ni Mateo ang folder at inilapag ito sa harap ni Rico. Rico, binabasa mo ba ang mga pinipirmahan mo? Dahil kung binasa mo, alam mo sanang ang bawat sentimong ninakaw mo sa kumpanya ni Carmela ay may kapalit na rehas. Nanlaki ang mga mata ni Rico habang binubuklat ang mga papeles. Ang kanyang mga kamay ay nagsimulang manginig. Ang bawat pahina ay isang saksi sa kanyang pagtataksil, sa kanyang pagiging sakim, at sa kanyang kawalan ng utang na loob. Hindi ito totoo. Gawa-gawa niyo lang ito. Sigaw ni Rico. Pilit na pinupunit ang mga dokumento, ngunit ang bawat punit ay tila walang epekto sa katotohanang nakasulat sa bawat tinta. Natahimik ang buong mansyon. Maging si Remedios, na sumilip mula sa kusina, ay hindi na makapagsalita. Ang kanilang mundo, ang mundong itinayo nila sa ibabaw ng pagsasamantala, ay unti-unti nang naglalaho. Rico, mahinang tawag ni Carmela. Ang kanyang boses ay parang hangin na dumadaan sa mga tuyong dahon. Ang perang kinuha mo, ang pagmamahal na sinayang mo, at ang dangal ng ama ko. Lahat ng yan ay may presyo. At ngayon, oras na para magbayad ka. Sa sandaling iyon, ang takot na dati ay nasa dibdib ni Carmela ay tuluyang naglaho, napalitan ng isang kapayapaang matagal na niyang hinahanap. Alam niyang ito na ang simula ng katapusan para sa kanila at ang simula ng tunay na paglaya para sa kanya. Isang tanong ang nanatiling nakabitin sa hangin, tila isang huling babala. Sa pagtatapos ng bawat kasinungalingan, handa ka bang harapin ang katotohanang ikaw mismo ang nagtayo ng iyong sariling bilangguan? Ang hangin sa loob ng sala ay tila tumigil sa pagdaloy. Ang bawat paghinga ni Rico ay mabigat, tila isang hayop na nasukol sa isang bitag na wala ng labasan. Ang mga punit-punit na dokumento sa sahig ay nagsisilbing mga piraso ng kanyang gumuho na dangal. Rico, akala mo ba ay habang buhay mong maitatago ang lahat? Tanong ni Carmela. Ang boses niya ay hindi na nanginginig. Ito ay matatag, malamig, at punong-puno ng awtoridad na hindi kailanman nakita ni Rico sa asawang matagal na niyang minamaliit. Sa loob ng 5 taon,
Ginawa mo akong anino ng sarili kong tagumpay. Ginamit mo ang pangalan ko para magmukha kang respetadong tao, habang sa likod nito, nilalason mo ang bawat oportunidad na dumarating sa atin. Lumapit si Remedios, ang kanyang mukha ay puno ng pagkabalisa. Carmela, anak, pag-usapan natin ito ng maayos. Pamilya tayo, di ba? Huwag mong hayaang masira ang pangalan natin sa publiko. Tumingin si Carmela sa biyanan, isang mapait na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Pamilya? Nay, ang pamilya ay nagtutulungan, hindi nagtatraidoran. Ang pamilya ay nagbibigay ng lakas, hindi kumukuha ng lahat ng meron ka hanggang sa wala ka ng matira. Ang pamilya ay hindi nanunumpa sa harap ng altar habang may ibang nilalandi sa ibang lugar. Ang bawat salita ay parang suntok na tumatama sa mukha ni Remedios at Rico. Si Rico ay hindi na makatingin ng diretso kay Carmela. Ang kanyang yabang, ang kanyang pagiging alpha sa loob ng bahay ay naglaho na parang usok. Mateo, ano ang susunod na hakbang? Tanong ni Carmela nang hindi inaalis ang tingin kay Rico. Inilabas ni Mateo ang kanyang telepono at may ipinakitang live feed. Nakalive ang meeting na ito sa board of directors ng kumpanya ninyo, Rico. Napanood nila ang lahat ng transaksyong ginawa mo. Hindi lang legal ang hinaharap mo, kundi pati na rin ang tuluyang pagkatanggal sa posisyon mo at ang pagsamsam sa lahat ng ari-arian na naipundar mo gamit ang pera ng kumpanya. Napaluhod si Rico sa sahig. Ang kanyang mga kamay ay humawak sa paa ni Carmela, isang eksenang kabaligtaran ng nangyari noong isang linggo, kung saan ang ama naman ni Carmela ang pinilit nilang lumuhod. Love, please, ayusin natin. May bata, may anak tayo, di ba? Paano ang kinabukasan ng bata? Isang katahimikan ang bumalot sa silid. Ang pagbanggit sa bata ay nagdulot ng isang matinding kirot sa puso ni Carmela, ngunit hindi ito pag-aalinlangan. Ito ay isang pagkilala sa isang sakit na kailangan ng putulin. Ang bata ay inosente, Rico. At dahil inosente siya, hindi ko siya hahayaang lumaki na ang ama ay isang kriminal na walang dangal. Sagot ni Carmela habang dahan-dahang inilalayo ang paa sa hawak ni Rico. Ibabalik ko ang bata sa ina niya at tutulungan ko siyang makapagsimula ng maayos. Pero ikaw ang mananagot sa sarili mong mga desisyon. Tumalikod si Carmela at naglakad patungo sa hagdan. Ang bawat tunog ng kanyang takong sa sahig ay tila isang martilyong tumatama sa puso ni Rico. Sa tuktok ng hagdan, huminto si Carmela at lumingon sa dalawa. Simula ngayon, wala na kayong karapatang tumapak sa bahay na ito. Ang mga gamit niyo ay ilalabas na ng mga tauhan ni Mateo. At huwag niyo nang subukang humingi ng tawad dahil ang tawad ay para sa mga taong marunong magsisi at kayo ay mga taong marunong lang matakot dahil nawalan na kayo ng mapagsasamantalahan. Pumasok si Carmela sa kanyang silid at marahang isinara ang pinto. Hindi siya umiyak, hindi siya sumigaw. Naupo siya sa harap ng bintana at pinanood ang paglubog ng araw. Sa unang pagkakataon, sa loob ng napakatagal na panahon, naramdaman niya ang hangin na dumadaloy sa kanyang mga baga nang walang bigat ng kasinungalingan. Isang tanong ang nanatiling nakaukit sa kanyang isipan, isang paalala ng kanyang bagong simula. Sa paghupa ng unos at sa pagkalinis ng langit, ano nga ba ang halaga ng isang tagumpay kung ang kapalit nito ay ang pagtuklas sa isang bahagi ng iyong sarili na akala mo ay wala na? Ang katahimikan sa loob ng mansyon ay tila isang sumpa na bumabalot sa bawat sulok. Si Rico at Remedios ay parang mga basang sisiw na nakatayo sa gitna ng sala, habang ang mga tauhan ni Mateo ay maingat na inilalabas ang kanilang mga personal na gamit sa mga kahon. Ang bawat kalansing ng mga gamit na inilalagay sa loob ng kahon ay tila isang huling paalam sa buhay na matagal nilang ginawang biro. Si Remedios ay hindi makapaniwala. Ang kanyang mga mata ay pabalik-balik sa bawat mamahaling gamit
na nililinis ng mga tauhan ni Mateo. Carmela, hindi mo ito magagawa. Saan kami titira? Paano ang aming karangalan? Hindi sumagot si Carmela. Nakatayo siya sa tuktok ng hagdan, nakatingin sa kanila mula sa itaas. Ang kanyang tindig ay tila isang reynang nagbabantay sa pagbagsak ng kanyang mga kaaway. Ang bawat hakbang niya pababa ay mabagal, kalkulado, at puno ng diin. Karangalan? Tanong ni Carmela sa gitna ng katahimikan. Ang karangalan ay hindi nakadikit sa mga gamit na ito, Remedios. Ang karangalan ay nanggagaling sa kung paano mo tratuhin ang ibang tao. At sa loob ng 5 taon, walang natira sa inyo, kundi ang anino ng kasakiman. Lumapit si Rico, pilit na kumakapit sa kanyang huling pag-asa. Love, parang awa mo na. Huwag mo naman akong gawing pulubi. Paano ako kukuha ng trabaho kung may kaso akong kinakaharap? Hindi ko kaso ang kinakaharap mo, Rico. Kaso mo ang kinakaharap mo. Malamig na sagot ni Carmela. At para sa iyong impormasyon, ang lahat ng perang ginamit mo para sa iyong mga luho ay itatala bilang utang. Magtatrabaho ka, magbabayad ka, at sa bawat singil na hindi mo mabayaran, ang batas ang kukuha sa iyo. Sa gitna ng tensyon, isang pamilyar na tunog ng kotse ang narinig sa labas. Dumating si Mang Jose, kasama si Mateo. Nang bumaba ang ama ni Carmela mula sa sasakyan, tumigil ang paghinga ni Rico at Remedios. Ang matandang lalaking dati nilang inaalipusta ay nakatayo ngayon ng tuwid. May suot na disenteng damit at ang kanyang mga mata ay may kislap ng isang taong wala ng kinatatakutan. Lumapit si Mang Jose sa kanyang anak. Hinaplos niya ang pisngi ni Carmela. Tapos na, anak. Ang bahay na ito ay magiging tahanan na natin muli. Isang tahanan na puno ng pagmamahal, hindi ng puot. Si Remedios, na hindi na makatiis, ay sumigaw sa galit. Mangyayari ang lahat ng ito dahil sa matandang ito. Kung hindi lang siya sumulpot, sana ay nakuha pa rin namin ang lahat dahil sa kanyang pagwawala. Hindi sinasadyang nabangga ni Remedios ang isang mamahaling florera sa gilid ng sala. Nagkapira-piraso ito sa sahig. Ang tunog ng nabasag na seramika ay tila isang huling hudyat. Si Mateo, na kanina pa nakamasid, ay lumapit at inilabas ang isang dokumento. Dahil sa pananakit at pagwawala na ginawa ninyo sa loob ng premises na ito, nadagdagan ang inyong kaso. Wika ni Mateo. Kailangan ninyong lisanin ang lugar na ito sa loob ng 10 minuto o tatawag ako ng pulis para pilitin kayong palabasin. Walang nagawa ang mag-ina kundi sumunod. Habang nilalabas nila ang huling kahon ng kanilang gamit, isang kakaibang pakiramdam ang bumalot kay Carmela. Hindi ito saya, hindi ito tuwa. Ito ay ang pakiramdam ng pagbawi. Ang bawat sulok ng mansyong ito, na dati ay pinuno nila ng pasakit, ay unti-unti nang nililinis ng presensya ng kanyang ama. Paglabas ni Rico at Remedios sa gate, hindi na sila lumingon. Ang kanilang mga figura ay unti-unting lumiliit hanggang sa tuluyan silang lamunin ng dilim ng kalsada. Naupo si Carmela sa sofa, ang sofa kung saan dati ay pinilit siyang maging alipin. Ngayon, sa ilalim ng ilaw ng kanyang sariling tahanan, napansin niya ang isang maliit na litrato ng kanyang ina na nakadikit sa pader. Dahan-dahan niya itong tinanggal at niyakap. Isang tanong ang nanatiling nakaukit sa kanyang isipan, isang paalala na sa gitna ng lahat ng gulo, ang tunay na tagumpay ay ang kakayahang humarap sa bukas nang walang daladalang sakit ng kahapon. Sa paghupa ng bagyo, handa ka na bang yakapin ang kapayapaang matagal mong kinalimutan? Ang pag-alis ni Rico at Remedios ay parang pagtanggal ng isang nakakalason na tinik sa lalamunan ng mansyon. Lumipas ang mga araw na ang tanging tunog na naririnig sa loob ay ang mahinang paghuni ni Mang Jose habang nagdidilig ng kanyang mga halaman sa hardin at ang boses ni Carmela na masaya nang nakikipag-usap sa telepono para sa trabaho. Ngunit ang katahimikang ito ay nabasag ng isang tawag mula sa ospital. Nang marinig ni Carmela ang balita, ang kanyang mga kamay ay nanginginig.
habang ibinababa ang telepono. Ang batang anak ni Rico, ang inosenteng buhay na walang kinalaman sa kasalanan ng ama, ay kasalukuyang nasa kritikal na kondisyon. Ang pondo na dapat sana ay para sa operasyon nito ay naglaho dahil sa pagkakulong ng mga ari-arian ni Rico at ang pagkawala ng perang itinatago ni Remedios sa kung saan-saan. Anak, anong problema? Tanong ni Mang Jose nang makita ang pamumutla ng kanyang anak. Ang bata, tay, nasa ospital. Kailangan ng operasyon agad-agad. Sagot ni Carmela, ang kanyang puso ay naguguluhan. Sa isang banda, si Rico ang may kasalanan ng lahat. Ngunit ang bata ay isang inosenteng kaluluwa. Hindi nagdalawang isip si Carmela. Nagmaneho siya patungo sa pampublikong ospital kung saan dinala ang bata. Pagpasok niya sa emergency ward, nakita niya si Cheryl na nakaupo sa isang silya. Ang muka ay mugto sa kakaiyak. Walang pera, walang suporta, at tila isang taong nawalan na ng pag-asa. Nang makita siya ni Cheryl, mabilis itong lumapit at lumuhod sa paanan ni Carmela. Carmela, parang awa mo na. Hindi ko alam kung kanino lalapit. Wala na si Rico, nasa kulungan na siya dahil sa mga kasong isinampa ninyo. Wala na kaming matakbuhan. Tiningnan ni Carmela ang bata na nakaratay sa kama. Ang munting dibdib nito ay hirap sa bawat paghinga. Ang golden moment na ito ay hindi tungkol sa paghihiganti. Ito ay tungkol sa pagpili kung anong uri ng tao ang gusto niyang maging. Kung magtatanim siya ng puot hanggang sa dulo, ano ang pagkakaiba niya sa mga taong sumira sa kanyang buhay? Tumayo ka, Cheryl. Mahinahong utos ni Carmela. Nilapitan niya ang receptionist at binayaran ang lahat ng kailangang bayarin para sa operasyon ng bata. Habang pinapanood niyang ilipat ang bata sa operating room, naramdaman ni Carmela ang paglapit ni Mateo sa kanyang tabi. Hindi ito nagtanong kung bakit. Alam nito na sa kabila ng lahat, ang puso ni Carmela ay mananatiling malambot para sa mga nangangailangan. Alam mo ba ang ginagawa mo? Bulong ni Mateo. Maaari nilang isipin na kahinaan ito. Hindi ito kahinaan, Mateo. Ito ay pagpapakita na ang hustisya ay hindi kailangang maging malupit sa mga walang sala. Sagot ni Carmela habang nakatingin sa kisame ng ospital, pilit na pinipigil ang luhang gustong kumawala. Sa sandaling iyon, naramdaman ni Carmela ang isang kakaibang liwanag sa kanyang loob. Ang sakit ng nakaraan, ang galit sa kanyang asawa, at ang paghihiganti na kanyang pinlano ay tila nagbago ng anyo. Ang lahat ng ito ay naging aral. Paglabas ng doktor at sinabing matagumpay ang operasyon, hindi siya humingi ng pasasalamat kay Cheryl. Umalis siya ng tahimik. Sa kanyang paglalakad, palabas ng ospital, isang tanong ang nanatiling nakaukit sa kanyang isipan, isang paalala ng kanyang pagkatao. Sa mundong puno ng kalupitan, paano mo mapapanatili ang iyong kabutihan nang hindi hinahayaang abusuhin ka ng ibang tao? Habang papalabas si Carmela sa ospital, ang hanging gabi ay tila may dalang pahiwatig ng pagbabago. Nakatayo si Mateo sa tabi ng kanyang sasakyan, hinihintay siya ng may pag-unawa. Hindi na kailangan ng mga salita. Sapat na ang kanyang presensya para damhin ni Carmela na hindi siya nag-iisa sa kanyang pinagdadaanan. Gusto mo bang umuwi na? Tanong ni Mateo habang binubuksan ang pinto ng sasakyan. Hindi pa, sagot ni Carmela. Gusto ko munang pumunta sa lugar kung saan lahat nagsimula. Dinala siya ni Mateo sa isang tahimik na sementeryo kung saan nakahimlay ang kanyang ina. Ang amoy ng basang damo at ang malamig na simoy ng gabi ay nagbigay ng isang pamilyar na kapanatagan. Lumuhod si Carmela sa harap ng puntod at dahan-dahang inilabas mula sa kanyang bulsa ang singsing ng kanyang ina na nabawi niya mula sa pawnshop. Nay, bulong niya sa hangin. Nabawi ko na ito. At sana, sa ginawa ko ngayong gabi, naging marangal ang lahat ng sakripisyong ginawa ninyo para sa akin. Sa gitna ng katahimikan ng sementeryo, isang pamilyar na boses ang narinig niya mula sa di kalayuan. Si Cheryl, na sumunod pala sa kanya, ay nakatayo sa ilalim ng isang puno.
Tila nag-aalinlangan kung lalapit. Nang magtagpo ang kanilang mga mata, hindi na ang puot ang namayani sa pagitan nila. Salamat, mahinang sabi ni Cheryl, habang ang kanyang mga mata ay puno ng pagsisisi. Hindi ko inaasahan na gagawin mo ito pagkatapos ng lahat ng pananakit na ginawa namin ni Rico sa inyo. Tumayo si Carmela at hinarap ang babaeng naging bahagi ng kanyang pagdurusa. Ginawa ko ito hindi para sa'yo at hindi rin para kay Rico. Ginawa ko ito para sa bata. Pero tandaan mo, Cheryl, ang buhay ay hindi natatapos sa paghingi ng tulong. Simula ngayon, wala na akong kinalaman sa inyo. Hanapin ninyo ang inyong sariling landas. Ang pag-uusap na yon ay tila isang huling piraso ng puzzle na nakumpleto ang kanyang paglaya. Hindi na siya galit. Hindi na siya naghahanap ng hustisya sa pamamagitan ng paghihiganti. Ang hustisya para sa kanya ay ang pagkakaroon ng kapayapaan sa gitna ng uno. Pag-uwi nila sa mansyon, sinalubong siya ng kanyang ama na may dalang mainit na tsaa. Ang bawat sip-sip ni Carmela sa tsaa ay isang pagtikim sa lasa ng tunay na kalayaan. Ang bahay na dati ay naging bilangguan, ngayon ay muling naging tahanan. Ngunit habang nakaupo siya sa sala, isang tawag ang muling pumasok sa kanyang telepono. Mula ito sa kumpanya. May isang malaking oportunidad na naghihintay para sa kanya. Isang pagkakataon na magsimula muli sa ibang bansa. Malayo sa lahat ng alaala ng kanyang nakaraan. Napatingin si Carmela kay Mateo. Nakasalukuyang nakatingin sa kanya ng may pag-asa. Ang tanong na nananatili sa hangin ay hindi na tungkol sa paghihiganti, kundi tungkol sa kinabukasan. Kung bibigyan ka ng pagkakataong burahin ang lahat ng sakit at magsimula sa isang lugar kung saan walang nakakakilala sa iyo, iiwan mo ba ang lahat ng ito para sa isang bagong pag-asa? Ang mga sumunod na araw ay tila isang paghahanda para sa isang malaking paglisan. Ang bawat gamit na inililigpit ni Carmela sa loob ng mansyon ay tila isang pagpapakawala sa mga alaala. Ang mga pader na nakasaksi sa kanyang pagluha, ang kusinang naging saksi sa kanyang pagtitiis, at ang bawat sulok na dati ay may bakas ng kanyang pagmamahal kay Rico. Ngunit sa gitna ng paghahanda, isang hindi inaasahang bisita ang dumating sa mansyon. Si Rico na pansamantalang nakalabas sa kulungan dahil sa piyansang pinaghirapan pang ilakad ng kanyang mga malayong kamag-anak, ay nakatayo sa harap ng gate. Ang kanyang anyo ay hindi na ang lalaking mayabang at laging nakaporma. Siya ay mukhang lanta, ang kanyang mga damit ay gusot, at ang kanyang mga mata ay puno ng isang desperadong pagnanais na bumalik sa dati. Carmela, pakiusap, sigaw niya habang nakahawak sa rehas ng gate. Alam kong nagkamali ako, pero pamilya tayo, di ba? Huwag mo akong iwanan sa ganitong kalagayan. Lumalabas si Carmela sa pinto. Bitbit ang isang maliit na bag. Hindi siya natakot. Sa halip, lumapit siya ng buong tapang hanggang sa magkaharap sila sa magkabilang panig ng rehas. Ang distansya sa pagitan nila ay hindi na lamang pisikal. Ito ay isang malawak na bangin na nilikha ng mga kasinungalingan ni Rico. Pamilya? Tanong ni Carmela. Ang boses ay kalmado, ngunit may katigasan ng bakal. Ang pamilya ay hindi nananakit ng damdamin ng iba para sa sariling kapakanan, Rico. Ang pamilya ay hindi ginagawang gatasan ang taong nagmamahal sa kanila. Hinarap niya ang asawa sa huling pagkakataon. Ang lahat ng ibinigay ko sa iyo ay wala na. Hindi dahil kinuha ko, kundi dahil itinapon mo ang bawat pagkakataong ibinigay ko sa iyo. Huwag mo nang subukang bumalik dahil ang babaeng minahal mo, ang babaeng nagtitiis sa lahat, ay matagal nang pumanaw kasama ng aking pagtitiwala. Tinalikuran niya ito at sumakay sa sasakyan kasama si Mateo. Habang papalayo ang sasakyan, sinulyapan ni Carmela si Rico sa side mirror. Nakita niya ang lalaking dati ay itinuturing niyang mundo. Unti-unting lumiliit, hanggang sa maging isang tuldok na lamang sa gitna ng kalsada. Pagdating sa airport, naramdaman ni Carmela ang bawat pintig ng kanyang puso na tila bumibilis, hindi dahil sa kaba,
kundi dahil sa excitement ng isang bagong simula. Ang mga dokumento para sa kanyang trabaho sa ibang bansa ay hawak na niya. Si Mang Jose ay nakangiti sa kanyang tabi, hawak ang kamay ng kanyang anak. Handa ka na ba, anak? Tanong ng kanyang ama. Tumingin si Carmela sa kanyang ama, sa lalaking nagturo sa kanya kung ano ang tunay na kahulugan ng dangal. Opo, tay, handa na ako. Humarap siya kay Mateo na naghihintay ng huling pamamaalam. Ang lalaking ito, ang naging sandigan niya sa gitna ng unos, ang taong nagpaalala sa kanya na ang pag-ibig ay hindi dapat maging isang bilangguan. Salamat, Mateo. Hindi ko mararating ang kalayaang ito kung hindi dahil sa tulong mo. Bahagyang ngumiti si Mateo at hinawakan ang kamay ni Carmela. Ang kalayaang ito ay sayo, Carmela. At kung saan ka man magpunta, dala mo ang lakas na ikaw mismo ang bumuo. Habang naglalakad patungo sa boarding gate, isang tanong ang nanatiling nakaukit sa kanyang isipan, ang huling kabanata ng kanyang nakaraang buhay. Sa pag-iwan, sa lahat ng sakit at pagpili, sa iyong sariling kaligayahan, ano nga ba ang pinakamahalagang aral na baon mo para sa iyong bagong paglalakbay? Ang bawat hakbang ni Carmela patungo sa loob ng eroplano ay tila pag-iwan sa isang mabigat na baluti na matagal niyang suot. Habang nakaupo siya sa tabi ng bintana, pinanood niya ang unti-unting pagliit ng mga gusali sa Manila. Ang bawat ulap-ulap na kanilang nilalampasan ay tila isang pahina ng libro na unti-unting isinasara. Sa kabilang panig ng mundo, sa isang maliit na apartment sa isang tahimik na lungsod, sa ibang bansa, nagsimulang bumuo ng bagong buhay si Carmela. Hindi ito marangya, gaya ng dati niyang mansyon, ngunit ang bawat sulok ay puno ng liwanag. Ang kanyang ama na si Mang Jose ay nakahanap na rin ng mga bagong kaibigan sa parke, kung saan malaya siyang nakakapag-alaga ng mga halaman nang walang nangaapi. Isang hapon, habang naglalakad siya sa isang parke, nakatanggap si Carmela ng isang liham mula sa kanyang abogado sa Pilipinas. Ang nilalaman nito ay tungkol sa final decree ng kanyang annulment. Ang papel na yon, na dati ay pinapangarap niyang hindi mangyari, ay naging simbolo ng kanyang ganap na paglaya. Wala ng Rico, wala ng Remedios, wala ng mga anino ng kasinungalingan. Sa kabilang banda, sa Pilipinas, ang buhay ni Rico ay naging isang madilim na refleksyon ng kanyang mga desisyon. Siya ay naninirahan na lamang sa isang maliit na kwarto, nagtatrabaho sa isang trabahong malayo sa kanyang mga pinangarap, at laging nakatitig sa mga lumang larawan ng nakaraan. Si Remedios naman ay namumuhay sa isang probinsya, pinagsisisihan ang bawat hapdi na idinulot niya, ngunit wala na siyang matatawagan o malalapitan. Ang kanilang mundo ay naging kasing liit ng kanilang mga puso. Bumalik si Carmela sa parke. Nakita niya si Mateo na nagpa siya ring lumipat ng trabaho sa bansang yon para maging malapit sa kanya. Hindi sila nagmamadali. Ang kanilang relasyon ay parang isang mabagal na pagbubukadkad ng bulaklak. Hindi dahil sa pagkagutom sa pag-ibig, kundi dahil sa pagkilala sa halaga ng isa't isa pagkatapos ng napakaraming unos. Carmela, tawag ni Mateo habang iniaabot ang isang baso ng mainit na kape. Handa ka na bang makita ang kinabukasan natin nang walang anumang pangamba? Tumingin si Carmela sa malayo, sa horizon kung saan nagsisimulang lumubog ang araw. Ang kanyang mga mata ay hindi na punong-puno ng pait, kundi ng kapayapaan. Naalala niya ang lahat ng sakit, ang bawat sampal, ang bawat pagtataksil. Pero sa halip na puot, naramdaman niya ang pasasalamat. Dahil kung hindi dahil sa mga pagdurusa na yon, hindi niya matutuklasan ang lakas na nakatago sa ilalim ng kanyang pagiging mahinhin. Oo, Mateo, sagot niya nang may matamis na ngiti. Ang lahat ng sakit ay naging puhunan para sa aking bagong pagkatao. At sa pagkakataong ito, hindi ko nahahayaang may magnakaw pa ng aking ligaya. Habang magkahawak ang kanilang kamay na naglalakad palayo sa parke, naramdaman ni Carmela ang simoy ng hangin na humahaplos sa kanyang mukha. Isang tanong ang nanatiling sagot sa lahat ng kanyang pagdududa. Sa dulo ng lahat,
Hindi ba't ang pinakamagandang tagumpay ay ang makabangon muli at piliing maging masaya sa kabila ng lahat ng ibinato sa iyo ng tadhana? 1 taon na ang nakalilipas. Ang mansyon sa Makati na dati ay naging entablado ng mga kasinungalingan ay isa na lamang alaala sa Malao. Sa isang maliit ngunit maaliwalas na bahay sa gilid ng dagat, sa isang bansa kung saan hindi nila kailangang magtago, nakaupo si Carmela sa balkonahe. Ang tunog ng mga alon na humahalik sa dalampasigan ay nagsisilbing oyayi ng kanyang bagong simula. Hawak niya ang kanyang telepono, binabasa ang huling mensahe mula sa kanyang abogado. Wala na ang mga kaso, wala na ang mga utang. Ang lahat ay tapos na. Anak, ang kape mo. Malamig na tawag ni Mang Jose habang dahan-dahang lumalapit. Ang kanyang ama ay mukhang 10 taong mas bata. Ang kanyang mga mata ay wala ng bahid ng takot. At ang bawat ngiti nito ay tila isang tagumpay. Salamat, te, sagot ni Carmela habang hinahalikan ang kamay ng kanyang ama. Isang pagmamano na punong-puno ng paggalang at pasasalamat. Dumating si Mateo, dala ang mga sariwang prutas mula sa palengke. Hindi na ito ang abogado na laging seryoso at nakatali sa mga papeles. Ngayon, siya ay ang lalaking nagtuturo kay Carmela kung paano mag-enjoy sa maliliit na bagay. Ang kanilang pagmamahalan ay hindi bunga ng pagmamadali, kundi ng pagkakaintindihan sa bawat sugat na kanilang dala mula sa nakaraan. Handa na ba ang lahat para sa hapunan? Tanong ni Mateo habang inilalagay ang kanyang braso sa balikat ni Carmela. Oo naman, nakangiting tugon ni Carmela. Tumingin si Carmela sa malawak na dagat. Naalala niya ang babaeng siya noon. Ang Carmela na laging takot magkamali. Ang Carmela na laging inuuna ang iba kahit siya ang nasasaktan. Ang babaeng yon ay hindi na umiiral. Ang Carmela na narito ngayon ay isang babaeng natutong magpatawad, hindi para sa mga taong sumakit sa kanya, kundi para sa kanyang sariling kapayapaan. Napagtanto niya ang 3 mahahalagang sagot sa kanyang mga katanungan. Una, ang pagpapatawad ay hindi tanda ng kahinaan. Ito ay ang huling hakbang para tuluyang maputol ang kadena ng nakaraan. Pangalawa, ang tunay na kapayapaan ay matatagpuan lamang kung ikaw mismo ang magtatakda ng hangganan ng kung ano ang dapat mong tanggapin. At pangatlo, ang pinakamahalagang aral na baon niya ay ito. Ang buhay ay hindi sinusukat sa kung gaano kalaki ang iyong nawala, kundi sa kung paano ka bumangon at naging mas matapang pagkatapos ng pagkawala. Hindi niya kinalimutan ang mga nagtaksil sa kanya. Paminsan-minsan, naririnig niya ang balita tungkol sa kanila, ang mga pagkakamali na nagdulot ng kanilang sariling pagbagsak. Ngunit hindi na ito nagdudulot ng galit sa kanya. Sa halip, ito ay nagdudulot ng isang malalim na pagkaunawa sa batas ng karma, na ang bawat punlang masama ay aanihin din ng nagtanim nito. Sa huling pagtingin ni Carmela sa papalubog na araw, isang pangako ang kanyang binitawan sa kanyang sarili. Mula sa araw na ito, ang bawat kabanata ng kanyang buhay ay isusulat niya ng may pagmamahal sa sarili, may katapatan sa kanyang ama, at may pag-asa para sa isang kinabukasan na walang halong panlilinlang. Ang kwento ng kanyang nakaraan ay natapos na. Ang kwento ng kanyang totoong buhay ay nagsisimula pa lamang.